Good day kay ARC. Ito nga pong muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Kwento ko lang kung ano yung ating actually update tayo din sa huling biyahe natin sa US. Last October 28, nandun kaming nung aking kasama kaibigan ng Lozano Brothers. Actually kasama ko si Charlie Lozano ng Charles Hunter. So una naming pinuntahan farm ni Guest Farm la Gustavo Sanchez. So kinuha namin doon mga kelso. That time nung pagpunta namin, nagkataon na kita-kita kami ng mga kapwa natin breeders sa mga taga Negros, sila Ma'am Grace Season tsaka si Manong Boyet Season, kasama si Boss Ting Coscoluela tsaka yung anak ni Boss RJ. So yun, kwentuhan, may mga I think may mga taga Texas din kaming na-meet doon, sila Lloyd, sila Memil. So masaya. Then after noon, pumili kami ng mga gagamiting stags. Nag-invite naman ng lunch yung grupo nila Manang Gray Season. So kain kami, barbecue, kwentuhan. So yun, wala sa plano yun na magkita-kita. Nagkataon lang talaga na nakaschedule sila that time. Kami rin naman papunta nung oras na yon. So masaya. Ni-entertain naman kami nila Alex Sanchez. So naikot natin yung farm ulit ni Gustavo, ni Guest Farm actually. Last time na nandun tayo, mga I think 2018 pa. So kaya naman ako bumalik doon para mag-upgrade ulit nung kelso nila na nakuha namin last 2018. So yun yung mga kelso ginagamit natin dito sa farm, which is nagpanalo naman this stag season natin. So after natin kay Gustavo, that same day, diretso tayo kay Gilliam. Kumuha ulit tayo ng isang brood stag na Gilliam Roundhead kasi medyo matanda na yung nakuha nating brood stag sa kanya. That was 2021 yata nung huli kong kinuwang brood stag doon. No? So probably mga 3-year-old na tong ating ginagamit na original pang brood stag. So after noon, nakapili tayo ng brood stag sa kay Gilliam. Travel na tayo ng Missouri from Oklahoma, around mga 3 hours. So gabi na yon, hanap na lang kami ng hotel malapit doon sa area ni Mr. Jenkins. Then that night, nagyaya naman mag-dinner itong sa atin si Mr. Jerry Jenkins. Kwentuhan. The following day, morning, 8:30 ng umaga, pinapunta nila na kami sa farm. So itong breeder na to, napakabait sa atin, hinayaan niya tayo mamili. Parang the whole day kami nag-ikot sa farm niya para makapag-select. So nakapili ako, yung mga pinabili rin sa atin ng kaibigan natin. At the same time, yung pinili rin ni Charlie na mga brood stag and pullets. So I think siguro mga naka-30 kaming materyales na nakuha from Jerry Jenkins. Yung kanyang sweaters, may kelso, may yellow leg hats din siya. I think may kinuwang sweater Asil sila Charlie Lozano. So, yun. After nun, yung short travel namin na yun sa Amerika, from Oklahoma to Missouri, parang 3 breeders lang yung kinunan talaga namin. So, Gustavo Sanchez, kelso niya, kay Gary Gilliam, yung kanyang roundhead na lagi nating kinokross sa mga sweaters natin. At the same time, itong sweaters ni Jenkins, yung kelso niya na bago nating i-infuse. Pero actually, sabi naman niya ni Mr. Jenkins na yung kanyang mga sweaters, the original pa na 5K sweater. So hindi naman iba ito sa line ng mga dink natin na ginagamit. So yun, for now, ito yung mga updates natin sa mga bloodlines na ginagamit natin ngayon dito sa ating farm. Nothing new actually. In-update lang natin yung medyo may edad na natin mga bloodlines. So basically, yung crosses natin gagawin, the same pa rin naman. Update lang tayo ng konti. At hopefully,
ma-refresh yung ating mga old lines na mga Gilliam na roundhead, yung ating sweaters, yung ating kelso. So abangan nyo mga ka-ARC. I think mas maganda yung ating produce ngayon. Well, actually, kaya naman tayo nagbabiyahe sa Amerika, no? Dahil to upgrade or to refresh yung ating mga old lines na ginagamit dito sa ano. Kasi yun yung way natin para ma-improve natin yung pagmamanok natin. Ano? Dapat there's always a room for improvement lagi. Hindi pwedeng maging kontento na tayo sa mga ginagamit natin na linyada. And syempre, kailangan natin maging honest din sa mga buyers natin kung saan galing yung mga bloodlines natin. At the same time, yung binebenta natin sa kanila, alam nating authentic na yung particular na bloodline na binibigay natin, sinishare natin sa kanila. Kasi mahirap yung isi-share natin na bloodline, alam yon kung saan lang nagaling, nakakahiya, baka mamaya tayo rin ang babalikan ng mga buyers natin. So yun lang, update namin uli kayo sa next episode natin siguro about naman doon sa mga diniscuss natin, mga cockerels natin na paglaki-laki nila ng probably mga 5 months, 4 months na. So yun lang, kita-kita ulit tayo mga ka-ARC.